Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Lahat ng pangalan, tauhan at pangyayari ay hindi tumutukoy sa totoong tao o tunay na kaso. Ginawa ito para sa aliwan at pagbibigay aral lamang at sumusunod sa YouTube Community Guidelines. Sa loob ng isang malaking korte sa Maynila, tahimik ang lahat. Tahimik pero mabigat. Parang bawat hinga ng tao ay may kasamang takot. Sa gitna ng korte, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang pangalan niya ay Daniel. Isa siyang bilyonaryo. Marami siyang negosyo, marami siyang pera, pero sa araw na iyon, wala siyang lakas. Sa harap niya, 20 abogado. Lahat naka-Amerikana. Lahat kilala. Lahat mataas ang bayad. Pero isa-isa silang tumayo. Hindi para ipagtanggol si Daniel, kundi para sumuko. Your Honor, umatras na po kami sa kaso, sabi ng isang abogado. Isa, 2, 3, hanggang umabot ng 20. 20 abogadong umatras. 20 taong binayaran ni Daniel ng milyon-milyon. Lahat sila, iisa ang rason. Malakas po ang ebidensya laban sa kliyente namin. Nabagsak ang balikat ni Daniel. Para bang biglang tumanda ang likod niya ng 10 taon. Ang kaso? Pandaraya, panlilinlang at pagnanakaw sa gobyerno. Kung matalo siya, habang buhay na kulong ang kapalit. Tapos na ba talaga? Lahat? Tanong ni Daniel. Walang sumagot, kahit ang judge napabuntong hininga. Sa likod ng korte, nandoon ang media. Kamera, reporter, lahat nakaabang sa pagbagsak ng isang bilyonaryo. Sa tabi ni Daniel, may isang lalaking tahimik lang. 28 years old. Simple ang damit, mukhang empleyado lang. Ang pangalan niya ay Wally. Sir, pasensya na po. Ginawa po namin ang lahat. Tumango naman si Daniel. Hindi na siya galit. Hindi na rin umaasa. Sa isip niya, ganito pala ang pakiramdam ng mawalan ng kakampi. Pero bago pa magsalita ang judge, may bumukas na pinto sa gilid ng korte. Lahat ay napalingon. Isang bata ang pumasok. Maliit, payat, naka-rubber shoes, nakaputing polo na medyo malaki sa kanya. Hawak niya ang isang lumang bag. 6 na taong gulang lang. Ang pangalan niya ay Chris. Uy bata, bawal dito ang mga minor. Sabi ng judge. Pero hindi umatras ang bata. Diretso lang siyang naglakad papunta kay Daniel. Tahimik ang buong korte para bang may huminto sa oras. Sir Daniel, ako na po ang bahalang lumaban para sa inyo. Napatawa ang ilang tao. May nagbulungan. Bata? Abogado? Bulong ng ilan. Loko yata tong batang to. Mahinang sabi ng isang abogado sa gilid. Tumayo ang isa pang lalaki mula sa likod. Malapad ang balikat, matangkad. 32 years old. Ang pangalan niya ay Johnny. Hoy bata, lumabas ka. Hindi laro to. Tumingala si Chris. Hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Ngumiti lamang siya. Kuya, 3 minuto lang pong hingin ko. Kalmadong sabi ni Chris. Nagkatahimikan. 3 minuto. Sa kasong tinakbuhan ng 20 abogado. Bata, umalis ka na. Ayokong madamay ka. Tumingin si Chris kay Daniel. Diretso sa mata. Sir, hindi po kayo nag-iisa. At hindi pa po tapos ang laban.
Biglang may naramdaman si Daniel. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Lumapit si Chris sa mesa ng depensa. Inilabas niya ang isang papel mula sa bag. Luma, may marka ng tupi. May tatak ng gobyerno. Your Honor, bago po kayo magdesisyon, pwede ko po bang sabihin ng 3 bagay? Nagkatinginan ng judge at ang mga tao sa korte. Anong pangalan mo, bata? Ako po si Chris. At sino ka sa akusado? Sandaling tumahimik si Chris. Ako po ang batang tinulungan niya nung wala siyang pera, nung wala pa siyang pangalan. Napangunot ang noo ni Daniel. Hindi niya matandaan, pero may kumurot sa dibdib niya. Sir, parang may natatandaan ako. Bulong ni Wally. Samantala, sa labas ng korte, patuloy ang flash ng kamera. Sa loob, isang bata ang handang humarap sa halimaw na sistema. At doon, sa gitna ng katahimikan, tatapusin po natin ang kasong ito sa loob lang ng 3 minuto. At sa sandaling iyon, hindi na sigurado ang lahat kung sino ang tunay na malakas sa silid na iyon. Tahimik ang loob ng korte. Hindi tahimik na normal. Tahimik na parang may paparating na bagyo. Isang 6 na taong gulang na bata ang nakatayo sa harap ng judge. Walang barong, walang Amerikana, walang titulong, abogado. Pero lahat ng mata nasa kanya. Chris, alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong ng judge. Tumango ang bata. Hindi mabilis, hindi mayabang. Opo, Your Honor. May mga tumawa ulit sa likod. May nag-iling, may napailing, sa hiya. Your Honor, sayang ang oras ng korte. Mapanghamak na sabi ni Johnny. Tumingin ang judge kay Daniel. Isang huling tanong ang binigay niya. Mr. Daniel, pinapayagan mo ba ito? Tanong ng judge. Huminga ng malalim si Daniel. Sa puntong iyon, wala na siyang mawawala. Kung ito na po ang huling pag-asa ko, payagan niyo na po. Tumango ang judge. 3 minuto. Walang lalagpas. Sabi ng judge. At doon, nagsimula ang orasan. Unang minuto, lumapit si Chris sa mesa ng prosecution. Hindi siya umakyat sa witness stand. Hindi siya nagbukas ng libro. Inilabas lang niya ang papel na hawak niya kanina. Your Honor, ang kasong ito po ay base sa isang dokumento. Itinaas niya ang papel. Ang dokumentong ito po ay sinasabing perma ni Sir Daniel. Nagtaas ng kilay ang prosecution. Lahat ng forensic test. Tugma! Sabi ng prosecutor. Ngumiti si Chris, hindi pilyo, hindi mayabang, kundi kalmado. Opo, tugma ang perma, pero mali ang petsa. Biglang may umubo. May napatingin sa dokumento. Anong ibig mong sabihin, bata? Medyo nagulat na tanong ng prosecutor. Tumingin naman si Chris sa judge. Your Honor, ang dokumento po ay may petsang March 12, 2018. Tumango ang judge. Pero nung araw na yan, si Sir Daniel po ay nasa ospital. Biglang may kumalabog na bulungan sa loob ng korte. Sir, Tama siya. Gulat na sabi ni Wally kay Daniel. Napatingin si Daniel kay Wally. Oo nga. Inoperahan ako noon, di ba? Sumimangot ang prosecution. May tao po siyang pwedeng magperma para sa kanya. Sabi ng prosecutor. Umiling naman si Chris. Opo, pero ayon sa batas,
hindi pwedeng ipasa ang personal signature sa kasong ito. Dahil doon ay napatahimik ang lahat. Tama ba yan? Seryosong tanong ng judge. Walang sumagot ang prosecution agad. Nagtinginan lamang sila. Ang unang minuto, kumagat. Lumapit ulit si Chris. Hindi na siya nanginginig. Para siyang sanay. Your Honor, may isa pa po. Napabuntong hininga ang judge. Sabihin mo. Sabi ng judge. Inilabas ni Chris ang isa pang papel, mas maliit, mukhang resibo. Ang perang sinasabing ninakaw po ay pumasok sa isang bank account. Tumango ang prosecution. Pero hindi po sa pangalan ni Sir Daniel. Biglang tumayo si Johnny. Enough! Niloloko lang tayo ng batang to. Galit na sigaw ni Johnny. Tumama ang martilyo ng judge. Umupo ka! Sabi ng judge. Dahil doon, tahimik muli. Ang account po ay nakapangalan sa isang Johnny R. Parang may binuhusan ng malamig na tubig ang korte. Anong pinagsasabi mo? Nanginginig na tanong ni Johnny. Tumingin ang lahat kay Johnny. Pareho po ng pangalan, pareho ng edad, pareho ng address. Nagkagulo ang bulungan. May tumayo, may napasigaw. Sir, siya yun. Pabulong na sabi ni Wally kay Daniel. Namumutla si Johnny. Hindi na siya makatingin sa judge. At doon nagtapos ang unang minuto. Isang dokumento, isang petsa, isang pangalan. Your Honor, 2 minuto pa po. At sa puntong iyon, unang beses na naisip ng lahat. Baka nga mali ang binibintang sa bilyonaryo. Parang may sumabog sa loob ng korte. Hindi literal, pero ramdam sa hangin. Isang pangalan lang ang binanggit ng bata at nagsimulang manginig ang buong silid. Johnny R. Hindi makatingin si Johnny. Nakatayo lang siya. Parang ribultong natamaan ng kidlat. Ang prosecution, nagkakagulo na sa mesa nila. May naghahanap ng papel. May nagbubulungan. Order in the court! Sabi ng judge. Tahimik ulit. Lahat bumaling kay Chris. 6 na taong gulang. Pero siya ang may hawak ng direksyon ng laban. Your Honor, ang sinasabi pong account ay ginamit sa loob ng 5 taon. Nagtaas siya ng maliit na daliri. 5 taon po na paulit-ulit na ginamit ang pangalan ni Sir Daniel. Umupo si Johnny. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Puro haka-haka yan! Sabi ni Johnny. Hindi pa tapos si Chris. Opo, kaya po may ebidensya. Inilapag ni Chris ang 3 papel sa mesa ng judge. Una po, ang record ng bangko. Ikalawa po, ang CCTV. Ikatlo po, ang kontrata. Nagulat ang judge. Saan mo nakuha ang mga yan? Tanong ng judge. Saglit na tumingin si Chris kay Daniel. Parang may alaala siyang binalikan. Tinuruan niya po akong magbasa nung pulubi pa po ako. Napatigil si Daniel. Nanlaki ang mata. Ikaw? Ikaw ba yung batang? Hindi na tinapos ni Chris ang kwento. Diretso ulit sa kaso. Your Honor, sa CCTV po, makikita kung sino ang nag-withdraw ng pera. Tumunog ang monitor sa loob ng korte. Ipinakita ang isang lalaki. Malapad ang balikat, matangkad, malaking boses. Walang iba, kundi si Johnny. May hawak siyang ID. Peking ID na may pangalan ni Daniel. Siya nga.
Sabay-sabay na sabi ng tao. Hindi ako yan! Pagtanggi pa ni Johnny. Tumayo ang judge. Umupo ka! Galit na sabi ng judge. Hindi na makapagsalita si Johnny. Pawis na pawis, nanlalambot. Your Honor, ang kontrata po ay may clause. Binasa niya. Kapag napatunayang peke ang perma, ang nagpakalat ng dokumento ang may buong pananagutan. Napatingin ang lahat sa prosecution. Your Honor, kailangan po naming i-review. Kinakabahang sabi ng prosecutor. Umiling ang judge. May isa pang minuto. Sabi ng judge. 1 minuto na lang at ang lahat ng plano ay nasa kamay ng isang bata. Your Honor, kung pwede po ako magtanong. Sige, magpatuloy. Johnny R., ikaw po bang personal security ni Sir Daniel? Hindi agad sumagot si Johnny. Johnny, sumagot ka. Opo. Sabi ni Johnny. Huminga ng malalim si Chris. Kaya po ba alam mo ang lahat ng galaw niya? Opo. Kaya mo po bang kopyahin ng perma niya? Napatahimik ang lahat. Hindi ko po alam. Nanginginig na sabi ni Johnny. Tumayo ang judge. Sapat na yan. Sabi ng judge. Ang 2 minuto, tuluyang bumasag sa kasinungalingan. Si Daniel ay nakahawak sa mesa. Naluluha. Bata, bakit mo to ginagawa? Tumingin naman si Chris. Dahil po, nung wala akong magulang, itinuring niyo po akong tao. 20 abogado ang sumuko. 1 bata ang lumaban. At may 1 minuto pa para tuluyang magwakas ang laban. 1 minuto na lang. 1 minuto para bumagsak ang kasinungalingan. 1 minuto para makalaya ang isang bilyonaryo. 1 minuto para tuluyang malantad ang tunay na may sala. Sa loob ng korte, walang umiimik. Pati ang paghinga ng tao, parang may bilang. Chris, mayroon ka pang 1 minuto. Sabi ng judge. Tumango ang bata. Hindi nagmamadali. Parang kontrolado ang oras. Salamat po, Your Honor. Lumapit siya sa gitna ng korte. Hindi na siya mukhang bata sa paningin ng mga tao. Para na siyang hukom sa liit ng katawan. Your Honor, hindi lang po ito tungkol sa pera. Napatingin ang lahat kay Johnny. Ito po ay tungkol sa plano. Inilabas ni Chris ang huling papel mula sa bag. Isang manipis na dokumento. Ito po ang resignation letter. Nagtaka ang judge. Resignation? Tanong ng judge. Opo, isinumito po ito 1 araw bago nagbukas ang kaso. Binasa ng judge ang dokumento. Napakunot ang noo niya. Johnny R., nag-resign ka sa trabaho mo kay Mr. Daniel bago pa man lumabas ang kaso. Hindi na makasagot si Johnny. Nakayuko na lang. Your Honor, pagkatapos po niya mag-resign, lumabas ang peking dokumento. May malinaw na hudyat ng koneksyon. Ibig sabihin po, handa na siya. Huminga ng malalim ang judge. May sasabihin ka ba, Johnny? Tanong ng judge. Napatahimik ang lahat. Ginawa ko lang po ang inutos. Sabi ni Johnny. Parang may gumuho sa loob ng korte. May ibang utak? May ibang utak nga. Bulungan sa crowd. Tumingin si Chris sa prosecution. Your Honor, kayo po, may huling tanong ako.
Tumango ang judge. Sino po ang nagbigay ng utos kay Johnny? Nanginginig si Johnny. Pawis ang noo. Hindi ko po pwedeng sabihin. Sabi ni Johnny. Dahil doon, tumayo ang judge. Kung hindi mo sasabihin, ikaw ang mananagot sa lahat. Matigas na sabi ng judge. Dahil doon ay napaiyak si Johnny. Siya po. Ang isa sa mga abogado. Wika ni Johnny. Parang may bomba na sumabog. Ano? Ano daw? Sabay-sabay na sabi sa crowd. Nanlaki ang mata ng prosecution. May isang abogado ang napaatras sa upuan. Opo, Your Honor. Isa po sa 20 sumuko kanina. Lahat ay napatingin sa hanay ng mga abogado. Kaya pala. Wika ni Daniel. Huminga ng malalim ang judge. Sa puntong ito, may sapat na basehan ng korte para baligtarin ang direksyon ng kaso. Tumingin si Chris kay Daniel. Sir, tapos na po ang 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, isang bata ang giniba ang kasong inihanda ng mga halimaw. Mr. Daniel, sa ngayon, inaalis ka sa akusasyon. Formal na sabi ng judge. Napaupo si Daniel, umiiyak. Salamat. Salamat, anak. Pero hindi pa tapos. Johnny R., ikaw ay inaaresto, sabi ng judge. Lumapit ang mga pulis, isinukbit ang posas. At habang inihila si Johnny palabas. Hindi pa tapos to! Hindi pa tapos to! Sigaw ni Johnny. Nanatiling tahimik naman si Chris. 1 minuto, isang bata, isang katotohanan ang muling lumabas. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng korte. Kasabay noon, para bang may bigat na nawala sa dibdib ng isang matandang lalaki. Si Daniel, ang bilyonaryo na muntik nang mawala ang lahat, ay nakaupo pa rin sa mesa ng depensa. Nanginginig ang kamay, nanluluha. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa isang bata. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Lumapit si Chris, hindi para yumakap, hindi para magyabang. Tumayo lang siya sa harap ni Daniel. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, sir. Napatigil si Daniel. Ginawa niyo na po yan. Matagal na. Bumalik tayo sa nakaraan. Mula sa alaala ni Chris, bumalik ang isang gabi. Umuulan, madilim. Isang batang kalye ang nanginginig sa gilid ng kalsada. Walang tsinelas, walang magulang, walang pangalan. Anong pangalan mo, iho? Tanong ng batang si Daniel noon. Chris po. Isang supot ng pagkain, isang payong, isang simpleng tanong. Gusto mo bang pumasok sa eskwela? Hindi inampon, hindi ginawang anak. Tinuruan lang, tinulungan lang. Ipinakita lang na may mabuti pang tao sa mundo. Bumalik na tayo sa kasalukuyan. Napahawak si Daniel sa dibdib. Ikaw pala yon. Ang batang tinulungan ko. Umiiyak na wika ni Daniel. Tumango si Chris. Opo, ako po yun. Maya-maya ay lumapit si Wally. 6 na taon ka pa lang? Paano mo nalaman lahat yun? Namamanghang tanong ni Wally. Ngumiti si Chris, isang ngiti ng batang marami ng pinagdaanan. Hindi po idadambasehan ng talino, sagot ni Chris. Sa gilid, pinapanood sila ng judge. Bata,
Hindi ka pwedeng manatili sa korte nang ganito lang, sabi ng judge. Tumingin ang judge kay Daniel. Sir Daniel, may responsibilidad ka na ngayon. Tumayo si Daniel, matatag. Apo, Your Honor, pananagutan ko siya. Hindi pera, hindi titulo, kundi gabay. Lumabas sila ng korte. Walang kamera, walang sigawan. Isang bata at isang matanda. Sa labas, may mga reporter. Sir Daniel, anong masasabi niyo sa nangyari? Tanong ng reporter. Tumigil si Daniel. Tumingin sa kamera. Hindi ako ang iniligtas ng pera. Hindi ako iniligtas ng mga abogado. Tumingin siya kay Chris. Iniligtas ako ng kabutihang minsan kong ibinigay nang wala akong inaasahang kapalit. Dahil doon, napatahimik ang mga tao. Minsan, ang pinakamaliit na tulong, siya ring pinakamalakas na sandata. Samantala, ilang araw ang lumipas. Ang kaso ay tuluyang binaligtad. Ang mga sangkot sa loob ay isa-isang inimbestigahan. At ang bata, pumasok sa eskwelahan. Maayos ang damit, may bag na bago. Pero pareho pa rin ang puso. Ang tunay na laban po, hindi sa korte. Wika ni Chris. Ito ay sa pagpili. Kung magiging masama tayo kapag sinaktan o mananatiling mabuti, kahit mahirap. 20 abogado ang sumuko. Isang bata ang lumaban. Hindi dahil matalino siya, kundi dahil may utang na loob ang puso niya. At minsan sa buhay, ang kabutihan, itinanim mo noon. Babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang kwentong ito ay nagpapakita na hindi sukatan ng lakas, talino o kapangyarihan ang edad, pera at posisyon. Sa mundong punong-puno ng impluwensya at kasinungalingan, madalas inaakala ng tao na ang may pera lang ang may kakayahang manalo. Ngunit sa istoryang ito, malinaw na ipinakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa katotohanan at mabuting puso. Si Daniel ay isang bilyonaryo. Mayaman, makapangyarihan at may kakayahang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Ngunit nang dumating ang oras ng pagsubok, iniwan siya ng 20 taong inaasahan niyang kakampi. Ipinapakita nito na ang pera ay may hangganan. Hindi lahat ng problema ay kayang resolbahin ng salapi. Kapag ang katotohanan ay natabunan ng kasinungalingan, kahit gaano ka kayaman, maaari kang maging mahina. Sa kabilang banda, si Chris ay isang 6 na taong gulang na bata. Maliit, walang titulo, walang posisyon, at walang kapangyarihan sa mata ng batas. Ngunit mayroon siyang bagay na wala sa iba, pasasalamat at tapang. Hindi siya lumaban para sa pera, hindi para sa kasikatan, kundi para sa kabutihang minsang ipinakita sa kanya. Ipinapaalala ng kwento na ang kabutihang ginawa mo, kahit maliit, ay may binhing babalik sa tamang panahon. Isa pang mahalagang aral sa kwento ay ang kahalagahan ng konsensya. Si Johnny, kahit malakas at may kapangyarihan, ay bumagsak dahil pinili niyang manakit at manloko. Sa simula, akala niya ay ligtas siya dahil may plano at suporta ng mga taong nasa likod niya. Ngunit ipinakita ng kwento na walang kasinungalingan ang hindi nabubunyag. Maaaring magtagal, ngunit darating at darating ang araw na lalabas ang katotohanan. Ipinapakita rin ng kwento na huwag maliitin ang sinuman. Ang isang bata na tinuwanan at minaliit ng marami, ang siyang naging susi para sa hustisya. Paalala ito na ang talino at tapang ay wala sa edad. Ang respeto ay hindi base sa itsura, lakas ng boses o estado sa buhay, kundi sa laman ng puso at paninindigan sa tama. Sa uli, ang pinakamalalim na aral ng kwento ay ito. Kapag pinili mong gumawa ng mabuti
kahit walang nakakakita. May panahong ipagtatanggol ka nito kapag ikaw naman ay nawalan ng lakas. Ang tunay na panalo ay hindi lang ang makalaya sa kaso, kundi ang manatiling tao sa gitna ng isang mundong madalas pinaghaharian ng kasinungalingan at kasakiman. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.